Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Aaron, taong 1984, Samar. Naguguluhan si Aaron kapag bibili ng lupa si Lolo Manico. Normal naman ang pagsusuri, pero ang pagtikim ng lupa, hindi para sa binata. Sino ba naman ang nasa tamang pag-iisip na kakainin ang lupa? Sa napapansin, kapag hindi nagustuhan ang lasa ay hindi bibilihin. Sa katunayan, ito ang negosyo ng matanda. Bibili ng lupa. Ipagbibili din paglipas ng panahon sa mas malaking halaga. Ito ang kanilang kinabubuhay magmula pa noon. Sa araw na ito, dumayo sa probinsya ang maglolo para sa kasunduan sa isang negosyante. Pagdating sa ektaryang lupain, dumakot kagad ng lupa si Lolo Manico. Tinikman. Tumango ito at habang ngumunguya, pasimpleng nagpagpag. Bumaling sa may-ari sabay sabi na bibili ng lupa. Matapos maayos ang dokumento, nilibot niya ang lugar. Hindi maalis ang ngiti ng matanda habang tinitignan ang kabuuan ng lupain. Tahimik na pinagmasdan ni Aaron hanggang sa hindi na nakapagpigil. Lo, matanong ko lang po bakit mo ba tinitikman yung lupa? Kapag nagustuhan mo yung lasa, bibilin mo. Kapag hindi, wala rin. Sa lasa ba ang batayan mo, Lolo? Ano ba yan? Mauunawaan mo rin ang lahat ng kilos ko pagdating ng araw. Doon tayo sa dulo. Gusto ko masuri ang bawat sulok ng lupang ito. Tugon ni Lolo Manico kay Aaron. Nagpatuloy sa paglilibot ang maglolo habang pinupuri ni Lolo Manico ang lugar. Hindi maiwasang mandiri ni Aaron. Walang tigil sa pagtikim na parabang ginawang meryenda ang lupa. Hindi nagtagal. Napadpad sa pinakadulo kung saan may malaking tipak. Nagmukhang hukay dahil may kalaliman, pero walang kahirap-hirap na bumaba ang matanda. Pasimple pang tumalon. Inutusan siyang sumunod. Humindi si Aaron dahil sa lalim, siguradong mababalian ng buto. Hindi niya rin maunawaan kung paano nakababa ng ganon si Lolo Manico. Ikaw rin, hindi mo makikita ang gandang taglay nito. Alam mo ba nung kabataan ko, hinahangad na mabili ang lupang ito. Dating magsasaka ang yumakong ama sa kabilang bayan. Dito nakatayo ang kubo na tinutuloyan kaya pamilyar sa akin ang lugar na ito. Dito rin natagpuan ang kayamanan na nagpabago sa buhay ko. Kung hindi dahil doon malamang, hindi na ako aabot sa ganitong edad. Mahaba ang kwento pero pinakinggan ni Aaron ang lahat. Napako ang tingin sa grupo ng kalalakian na nagtatago sa hindi kalayuan. Kagubatan sa baging iyon at sa unahan, kabundukan. Sa pagkakatanda, nagbigay babala ang negosyante na huwag makipag-usap sa kahit na sino, lalo na kung taga-bundok. Walang paliwanag pero ayon dito, para na rin sa kaligtasan. Dali-daling binalaan si Lolo Manico nang mapansing lumalapit ang mga ito. Saktong nakaawan ng matanda. Nasa malapitan na ang grupo. Hindi mamukaan dahil nakabalot ang muka. Kung pagbabatayan ang tindig, masasabing mga tulisan. Pinapakita ang patalim at barel na nakasugbit sa bewang. Habang nakipagkasundo ang isa, nakatingin naman sa paligid ang iilan bilang bantay. Manong, magandang araw. Hindi ko napapahabain ang usapan dahil alam ko na pareho tayong nagmamadali. Ikaw ang bago may-ari ng lupain ito. Gusto ko lang sabihin na ipagbabawal ang pagpunta sa baging ito. Kami nagbabantay, kaya kung ako sa inyo, malis na kayo. Wika ni Lando.
Ako ang bago may-ari kaya sino ka para mag-utos sa akin? Ako magsasabi kung bawal o pwedeng pumunta dahil parte ito ng lupang binili ko. Kayo ng grupo mong umalis sa lugar na ito. Hindi mo yata nauunawaan, tanda. Ilang may-ari na ang dumaan sa lupaing ito. Lahat naman sila nakakaintindi. Ikaw lang ang hindi. Huwag mong palalain ang sitwasyon. Umalis kayo ng apo mo bago pa ako maubusan ng pasensya. Kung pasensya lang din ang pag-uusapan, manipis ang sa akin. Iho, ikaw ang hindi nakakakilala sa akin. At ang pinakaayaw ko, yung kagaya mo na ugali. Naku, sinasabi ko, kapag ako hindi nakapagtimpi, uuwi kayo ng bangkay. Napuno ng tawanan ang paligid. Tinuring na biro ng grupo ang bawat salita ni Lolo Manico. Kinukumbinsi na rin ni Aaron na wag nang pumatol. Sa dami ng mga ito, sa lakas nila, walang laban. Kaso patuloy ang pagmamatigas ng matanda. Tanda, wag ka nang magtapang-tapangan. Alam ng lahat kung gaano karupok ang buto mo sa mga tuhod. Isang tulak ko lang mababalian ka. Simple lang naman ang pakiusap ko. Umalis kayo sa bahaging ito. Hindi yan pakiusap. Utos ang ginagawa mo. Sana bago bumuka ang bibig mo, alam mo ang kaibahan ng mga salita, iho. Huling babala ko na ito. Kayong umalis bago lumaki ang gulo. Lumala ang tensyon. Parehong hindi nakapagpigil. Bumunot ng armas ang grupo sabay tutok. Napatanda na lamang ng krus si Aaron. Subalit laking gulat dahil wala ni isa ang pumutok. Maging ang mga ito ay nagtataka sa nangyayari. Naglabas na lamang ng patarim. Pero sa sandaling susugod, isa-isang bumagsak sa hindi malamang dahilan. Bago makabangon, umalis na ang maglolo. Lo, ano pong nangyari sa kanila? Bakit ganun? Hindi pumutok yung baril tapos nung susuguri na sana tayo, bigla na lang silang tumumba. Anong kababalagan yun? Ang sabihin mo, pinoprotektahan tayo ng Diyos laban sa masama. Dapat nga mas malala ang sinapit ng mga yun eh. Ang kagaya nila, hindi dapat nabubuhay sa mundo, perwisyo sila. Sa kabila ng sagot, hindi kumbensido si Aaron. Habang nasa ganong sitwasyon ng grupo, napansin ng binata na bumubuka ang bibig ng matanda na para bang may sinasabi. Hindi nga lang marinig, walang boses na lumalabas. Sa katunayan, hindi ito ang unang beses. May pagkakataon na uhuli itong sumasambit na mga salita na hindi naman maintindihan. Nagre-resulta ng kababalagan sa paligid. Ginagamit ang kakayahan sa hayop at sa tao, lalo na kapag may masamang balak. Sa pamamaraang ding ito nagawang makaligtas sa mga taong humahabol sa kanila noon. Swerteng nalusutan ng lahat ang pagsubok sa taong iyon. Sa oras ng hapunan, natanaw ni Aaron ang grupo. Umaaligid, panay ang tingin sa tahanan. Inakalang hindi magtatagal pero nanatili sa mga sumunod na oras. Tinawag si Lolo Manico para magbigay alam. Sa halip na mabahala dahil tinutukan na sila ng baril, kalmado pa rin ito. Nilawagan ng pagkakabukas ng bintana. Pasimpleng pumwesto. Kumuway pa. Sinita pero ayaw makinig. Kung ipapakita mong natatakot ka, lalaki ang ulo ng mga yan. Lalo lang tayong pagdidiskitahan. Lolo naman ginagawa niyong biro eh. May baril ang mga yan. Isang bala lang. Ikakamatay na. Hindi natapos ni Aaron ang sasabihin ng magpaputok ang mga ito. Basag ang tinamaang salamin. Ginapang ng takot ang binata. Pero panay tawa ang matanda. Hinahamon ng grupo na ubusin ang kargang bala. Sunod-sunod ang putukan. Kung saan-saan tumatama. Ipinagpasalamat na lamang ng binata na wala ni isa sa kanila ang tinamaan.
Nang wala nang maiputok, lumapit ang grupo para makipagsagutan. Ang lakas talaga ng kapit mo sa swerte, ano? Tignan mo, naubos ang bala namin pero hindi ka man lang tinamaan. Hindi ko tuloy alam kung may sira ba yung armas namin. O sadyang, nagagawa mong utusan ng hangin para kusang luminis ang bala. May karunungan ka ba, tanda? Karunungan? Anong karunungan? Huwag ka na magpatawa. Nagmamaang-maangan ka pa. Ang ginawa mo kanina at ngayon, hindi nalalayong mula sa mataas sa kaalaman. Ano ba talaga ang sadya mo sa lugar na ito? Parang akong dapat magtanong niya na. Ano ang sadya niyo sa lugar para magbanta ng ganito sa bagong nakabili? Pati yung dating may-ari, takot na takot sa inyo. Kututusin, pipitsuging mga walang magawa sa buhay yan eh. Puro paninindak ang alam. Malakas lang ang bibig nyo pero wala kayong gawa. Ni hindi nyo nga kumapatamaan ng bala. Umahaba ang usapan, tanda. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Meron ka bang karunungan? Malalim na ang gabi. Magpahinga na tayo. Maawa ka sa matanda. Kailangan ng sapat na pahinga. Magandang gabi sa inyong lahat. Inasar ni Lolo Manico ang binata. Tinalikuran ng grupo na hindi sinagot ang katanungan. Si Aaron na nakaiga sa kabilang papag, hindi maalis ang tingin sa matanda. Maimbing ang tulog, samantalang siya hindi maalis sa isipan ang tanong ng grupo. Bumabagabag hanggang sa sumapit ang umaga. Natagpuan ang matanda sa bahaging may tipak na lupa. Nasa baba ito. Kagad tinawag ang matanda nang mapansin. Naglakas loob si Aaron dahil may hagdan. Napapadali ang pagbaba. Naguguluhan dahil manghang-manga si Lolo Manico. Gayong puro lupa lamang ang nakikita sa loob. Hindi siya nakatagal sa lugar dahil matapang ang amoy. Umahon ang binata at kagad nagsumbong nang makita ang grupo. Nagmamarcha papalapit sa lugar. Walang pagdadalawang isip na sinuntok si Aaron sabay dakip. Hindi nakakyat si Lolo Manico dahil kinuha ang hagdan. Ay tanda, binalaan na kita. Ilang ulit pa pero ang tigas mo eh. Hindi ko na alam kung paano magpapaliwanag sa'yo. Mukhang hindi na ito madadaan sa usapan. Sinaktan niyo ang apo ko. Wala tayong sisihan. Nagulat ang lahat. Walang kahirap-hirap na umakyat si Lolo Manico. Pag-ahon nito, isa-isang tinumba ang grupo hanggang isa na lamang ang natira. Mababakas sa muka ang takot. Bumunot ng baril sabay tutok. Mabilis na bawi ng matanda. Inihagis niya sa malayo. Lando ang pangalan mo, tama. Huling babala ko na ito, iho. Sa susunod na paglapit sa amin, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Napailing si Aaron habang hinayaang makalis ang grupo. Hinatid lang ito ng tanaw ni Lolo Manico. May laban naman pala, Lolo eh. Dapat pinatay niyo na yung mga yun sa ugali nun. Siguradong babalik sila. Nasa dugo ng mga yun ang kasamaan, walang duda. Mabuti nga kung babalik eh. May tanong ako na gustong makuhaan ng sagot. Wala akong tiwala sa salita kaya huhulihin ko sila sa akto. Ilan lang ang nakakaalam kung anong meron sa lugar na ito. Sigurado ko may nag-utos sa kanila. Kung sino man yon, aalamin ko. Seryoso ang muka ni Lolo Manico, kaya hindi na nag-usisa pa si Aaron. Tahimik na sumunod pabalik ng tahanan. Naabutan ang bisita. Isang matanda, nakaedad din ito. Sa pag-uusap naging kuryoso ang binata. Maraming sinasabi pero napako ang kaisipan sa binanggit na mutya. Hindi lingid sa kaalaman ng tungkol dito.
Sa katunayan, bata pa nang marinig ang gamit. Minsan na ring nasaksiyan kung paano gamitin at kung para saan. Isa sa sinasabing antingero ang ama na hindi kailanman nasilayan. Lalong tinalasan ang pandinig nang talakayin ang tungkol kay Arnold, ang ama ng binata. Nabalitaan ko nangyari kay Arnold. Tama ka ng hinala. Boy pa siya pero naninirahan sa isang tribo dahil walang maalala. Hindi basta-basta yung huli niyang nakalaban si Casimon, kaya yun ang sinapit ng anak mo. May problema tayo. Inutusan kong ilan sa tauhan na dalhin si Arnold pabalik dito kaso may umarang. Ang mismong tribo na tinutuloyan ng kumalaban walang natira sa tao ko. Buhay si Arnold. Nasaan ang tribong yan? Huwag ka mag-alala. Hihingi ako ng tulong kay Bernardo. Marami siyang nasasakupang manunugis. Makikiusap tayo. Sa wakas natagpuan ang aking anak. Ilang dekada na siyang nawawala. Tungkol pala kay Bernardo, masamang balita. Kamakailan ko lang nalaman. Ilang buwan na siyang patay. Ayon sa mga estudyante niya, questionable ang biglaan nitong pagkamatay. Hindi nga sila naniniwala na dulot ng katandaan o anumang ordinaryong sakit. Ngayon patuloy pang iniimbestigahan kaya duda ako kung matutulungan nila tayo. Walang problema, ako na lang. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang tribo. Babawiin ko si Arnold. Nako, hindi pwede yan. Marami sila, nag-iisa ka lang. At saka matanda ka naman, Nico. Huwag ka mag-alala. Baka dadayo ko doon. Mag-iimbestiga sa ginawa sa mga tauhan ko. Gagawa ko ng paraan para maisama pabalik si Arnold. Sa narinig, hindi makapaniwala si Aaron sa kwento ni Lolo Manico tungkol sa kanyang ama. Nasawi sa kalagitnaan ng pagtatrabaho. Tinanggap ang kaganapan kaya hindi na nag-usisa. Pagkatapos ng pag-uusap ni Lolo Manico at Mang Sebastian, sinamantala ang pagkakataon para magtanong. Hindi pinagkait ni Lolo Manico ang katotohanan. Tulalang nakikinig si Aaron sa bawat salaysay. Sa katunayan, isang antingero ang ama. Dumadayo sa iba't ibang lugar para manugis ng aswang at iba pang elemento. Napadpad sa isang lugar na lupain ng Luzon. Pagkatapos nun ay wala ng balita. Ilang buwan ang nakalipas, nakabalik ang kasamang manunugis. Pero ayon dito, nasawi sa engkwentro. Hindi rin nagtagal ang kasama. Binawian ng buhay makalipas ang ilang araw. Kahit si Lolo Manico, naniwala na matagal nang namayapa ang anak. Nang marinig ang lahat, si Arnold mismo ang nagikayat na hanapin ang ama. Kasama sa plano si Mang Sebastian. Sa ngayon, sa mga kaibigan ni Lolo Manico, ito ang may nasasakupan. Sila ang inaasahang lulusob sa tribo, kasalukuyang pinaghahanda. Sa kalagitnaan, biglang nabasag ang bintana matapos ang sunod-sunod na putok. Sa hindi kalayuan, tanaw ang grupo ni Lando. Teka, kilala ko ang binatang yan Hindi ako pwedeng magkamali. Anak yan Katonyo. Yung antingero na pumaslang sa angkan ng bangkilan. Sa pagkakatanda ko, mabait na bata yan Pero bakit parang basagulero na ngayon? May problema ba sa kanila, Manico? Yan ang hindi ko maunawaan Pagdating namin dito, sumugod kaagad ang mga yan. Nagsimula ng gulo. Binalaan ko pero tignan mo ayaw tumigil Duda ko. Binabantayan nila ang tipak doon sa dulo ng lupain. Hindi ba usap-usapan sa mga antingero na doon isisilang ang mutya ng lupa? Mukhang yon ang inaabangan nila. Sa kilos sa mga bata, parang inutusan sila. Kaso ang tanong ko, sino? Mukhang malaki ang galit nila. Ako ba ang kakausap? Wag na. Hayaan mo lang ang mga yan. Babalikan ko sila pagkatapos ng problema kay Arnold. Saang tribo nga ba siya matatagpuan? Tuloy-tuloy ang pag-uusap.
Wala ring tigil sa panggugulo si Nalando. Hinahayaan ang mga ito hanggang sa punto na umalis. Gumayak na rin sina Aaron para lumuwas sa kabilang bayan. Iniwan ang binata sa tahanan ni Mang Sebastian kasama ang iilang mag-aaral. Samantala, lumarga ang mga ito patungo sa tribo. Habang nag-aantay sa pagbabalik, nakilala ang mag-aaral na si Marcus. Sa kanya nalaman ang tungkol sa matatanda. Parehong antingero, nagtuturo sa mga nais matuto. Medalyon ang hawak ni Mang Sebastian. Mutya ng lupa naman kay Lolo Manico. Sa gamit ng lolo na agaw ang atensyon, kaya naman nag-usisa. Ibinahagi din ni Marcus ang kakarampot na nalalaman tungkol dito. Isa sa bigay na kakayahan ng mutya ay malaman kung pinamamahayan ng elemento ang lupain sa pamamagitan ng pagtikim. Naunawa ang lubos ng binata ang kakaibang kilos nito ni Lolo Manico. Buong akala'y isa lamang itong nakakadiring kilos. Pagsapit ng gabi, habang tulog ang lahat, nilusob ang tahanan ni Mang Sebastian. Hindi makilala ang grupo dahil may takip sa muka. Alisto naman ang lahat ng mag-aaral. Walang pagdadalawang isip na lumaban. Hindi maintindihan ni Aaron ang kaganapan. Bukod sa pisikalan, nagpapalitan ng sambit na mga salitang sila lamang ang nagkakaintindihan. Sa napapansin, dahan-dahang nanghina ang iilan. Hindi may kakaila ang lakas sa mga mag-aaral. Nilupig ang grupo. Nakatakas ang karamihan, pero may nadakip na isa. Laking gulat ng makilala. Walang iba kung hindi si Lando. Si Marcus. Bilang may mataas na katungkulan, siya ang nanguna sa pagtatanong. Iginapos si Lando. Panay tanggi sa mga akusasyon. Ilang ulit tinanong pero tikom ang bibig. Walang nagawa si Marcus kung hindi ikulong ito. Magintay sa pagbabalik ni Mang Sebastian. Matapos ang gabing iyon, nagtipon sa bakuran ang lahat. Abala sa pag-ayos sa mga nasirang kagamitan. Sa kalagitnaan dumating ang sulat mismo kay Mang Sebastian. Inatasan ang lahat na sumunod sa tribo. Gumayak ang lahat. Sumama rin si Aaron. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakarating din ng tribo pero hindi doon tumuloy. Lumis ng daanan matapos makilala ang nag-aabang na kasamahan. Dinala sa tahanan kung saan nanunuluyan sila Lolo Manico at Mang Sebastian. Kagad pinag-usapan ang gagawin. Ayon sa pagsasaliksik, hindi sila makatutubo. Ang kanang aswang. Pinaslang ang buong tribo at sila ang pumalit. Matagal na panahon na silang naninirahan. Sa hindi kalayuan may nahukay na mga labi. Siguro, tira ng pambibiktima nila. Ngayon delikado ang buhay ni Harold sa loob. Ano man ang mangyari, ililigtas natin siya. Malaki ang laban natin dahil marami tayo. Parehong maalam sa orasyon. Pakikipaglaban sa pisikal na pamamaraan. Nagre-ritual din kami ng Manico. Dagdag proteksyon. Gagawin ang paglusob mamaya. Magsipaganda kayo. Habang abala sa paghahanda ang lahat, naglibot si Aaron sa kabila ng banta sa paligid. Walang ano-ano. Dumiretso sa bukana ng tribo. Pumwesto siya sa itaas ng puno. Tanaw sa hindi kalayuan ang mga ito. Kung titignan masasabing normal, malayo sa tinutukoy na aswang. Ilang ulit nang sinugod ang tahanan ni Lolo Manico, kaya kilala ng binata ang kilos ng nilalang. Kalaunan nasipat ang lalaki na hindi may tatangging kawig niya. Pumasok agad sa isip na ito ang ama. Subalit malusog ito. Maayos ang kalagayan. Nang lumakad pasot ng gubat, walang pagdadalawang isip na sinundan. Nanatili ang distansya. Pinagmasdang maigi ni Aaron ang galaw ng lalaki. Dumiretso ito sa sapa para mag-igib ng tubig. Habang nagsasalok, biglang lumitaw ang grupo ng kalalakian. Walang ano-ano.
Sumugod ang mga ito. Hindi na bahala si Aaron dahil nagpakitang gilas kagad ang lalaki. Walang kahirap-hirap na tinumba. Natigilan na magpalit ng anyo ang isa. Hindi naman ito umaatake. Dahan-dahang umatras sa baylaho. Nagmamadali din sa pag-alis ang lalaki. Pagbalik ni Aaron, naisa na nitong ipaalam ang natuklasan. Kaso hindi nagkaroon ng pagkakataon dahil lumakad na ang lahat palusob ng tribo. Naiwan ng binata kasama ang may-ari ng bahay. Manong, mali po yata ang pagkakaintindi ni Mang Sebastian sa tribo. Pumuslit ako doon eh. Parang hindi naman sila masama. Nagtungo ng ilog ang isa kaya sinundan ko. Ilang sandali pa may dumating na grupo ng aswang. Hindi kaya nagpalit ng impormasyon. Yung grupo ang aswang, hindi ang tribo. Baling ni Aaron sa may-ari ng bahay na si Mang Orlando. Gusto sanang makausap ng binata para malinawan, pero tinigil ang pagdaldal nang mapansin ang reaksyon nito na para bang nahuli sa akto. Nabaling ang atensyon, pinagmasdang maigi ang kilos ng matanda. Nagpaalam ito na magtutungo sa kabilang bahay para maghatid ng pagkain sa kaanak. Nagbitbit naman ng putahe pero halata sa kilos na may tinatago. Palihim na sinundan. Dito nagkaalaman, kausap ng matanda ang isa pang matanda na sa tingin ni Aaron ay aswang. Kulang man sa kaalaman para kilalanin ng husto. Malakas ang kutob na hindi tama ang presensya nito. Nakumpirma nang marinig ang usapan. Hindi ko alam na meron palang apo si Manico na masyadong mapag-usisa. Natuklasan niya ang katotohanan. Alam niya rin ang tungkol sa grupo. Sina Sebastian at Manico naman nagpunta sa tribo. Sa pagkakaalam nila kalaban ng mga tao roon. Nagawa kong bilugin ang ulo nila pero sa binatang yon magkakaproblema tayo, Katonyo. Wika ni Mang Orlando. Naiwan sa bahay ang binata, tama. Para walang problema, ligpitin mo kagad. Ayusin mo lang, Orlando, kung ayaw mong tayo magkaproblema. Wika ni Katonyo. Mahahalata sa tono at galaw ang pagbabanta. Nagmamadali sa pagbalik ng tahanan si Aaron. Imbis na matakot, hinarap niya ang matanda. Diretsa ng impormasyon. Pero pinanghawakan ni Mang Orlando ang katapatan niya kay Katonyo. Walang atubili. Sinugod ang binata. Inatake ng saksak pero sa kabutiang palad dumating si Marcus. Sa huli, ito ang nasawi sa pakikipaglaban. Maya-maya pa dumating sila Lolo Manico na pag-usapan ang pagyayari. Sinalaysay ni Aaron ang lahat. Hindi makapaniwala sa naganap na pagtatraidor. Matagal na panahon nang kilala si Mang Orlando, pero sa huli pinili silang kalabanin. Binanggit din ang tungkol sa tribo. Kumpirmadong hindi aswang ang nakatira. Simpleng mamamayan lamang. Hindi lang nabutan ni Arnold dahil bumaba ng bundok para sa malagang sadya sa bayan. Inasahang babalik ito bukas. Nang si Lolo Manico at Mang Sebastian na lamang ang naiwan, naglakas loob si Aaron na kausapin ang mga ito. May hindi pa binanggit. Lo, hindi po ba kilala niyo si Katonyo? Narinig ko sa inyo na ilang beses siya po ang kausap ni Mang Orlando. Tinawag na Katonyo. Hindi lang ako sigurado kung ito ba yung taong kilala niyo o nagkataon lang nakapangalan. Matagal nang namayapa ang dati naming kaibigan. Nasawi sa engkwentro laban sa mga swang. Baka kapangalan lang. Sandali. Si Arnold nga na inakala nating patay na. Nabalita ang buhay. Paano kung ganun din ang nangyari kay Katonyo? Paano kung buhay siya? Pero hindi naman ganun ang pagkakakilala natin sa kanya. Isa siyang manunugis. Antingero. Hindi siya aswang. Manico, sa kabilang banda posibleng maging masama ang dating mabuti. Marami na akong nabalitaan na dating kanan, tapos sa huli naging kampo ng kaliwa. Naging aswang, mambabarang, mangkukulam,
At kung ano-ano pa. Paano kung hindi talaga siya namatay? Pinalabas lang dahil nagbago ng katauhan. Sa dami ng posibilidad, hindi nalalayong mangyari yan. Nahulog sa malalim na pag-iisip ang lahat. Hindi nagawang isang tabi dahil may kinalaman sa kinahaharap ang problema. Kinabukasan maaga sa tribo. Sa kabutiang palad nakita rin ang ama. Ang problema, hindi sila nakilala na parabang burado sa alaala. Ang tinutuluyan nito ang nagkwento. Natagpuang nakahandusay sa gubat. Dinala sa tribo para gamutin. Nakaligtas sa bingit ng kamatayan pero nawalan ng memorya. Walang nakakaalam kung saan nakatira kaya kinupkup na lamang muna. Kahit sariling pangalan, hindi matandaan. Sila rin ang nagbigay ng pangalan dito. Si Manolo. Binigyan ng oras si Arnold na makapag-isip subalit kinakailangan ng bumalik. Umiwas si Lolo Manico sa mga kalaban. Habang wala pang naririnig mula sa kanila, dahan-dahan ang umalis. Kaso nga lang, nakaabang na ang mga ito. Tinambangan sa kalagitnaan ng daan. Napalibutan. May mga armas kaya kumalma muna ang lahat. Maliban sa orasyon, wala nang ibang proteksyon ang kasamang mag-aral. Hindi kayang saluin ng dasal ang bala. Mahinahong nakipagkasundo si Mang Sebastian. Nakiusap silang matatanda na lamang ang dakpin. Pakawalan ang mas nakakabata. Pero hindi madaan sa anumang usapan. Sa hindi inasahan, nagkainitan sa likod. Walang pagdadalawang isip na binaril ang isa sa mag-aral. Bumulugta sa harapan ng lahat. Dito napukaw ang atensyon ni Lolo Manico. Sumenyas kay Mang Sebastian na lumaban din sila. Sa sandaling magbibigay hudyat na sana, lumitaw ang matanda. Si Katonyo. Makaraan ng maraming taon nagkita rin tayo, Manico. Sebastian, hindi ko inasahan na sa ganitong pagkakataon pa. Anak mo pala ang lalaking yan. Kung alam mo lang, ilang tauhan ko ang pinaslang niya. Mana sa'yo, Manico. Masyadong matapang itong bata. Apo mo yan, hindi ba? Itinago ni Lolo Manico si Aaron sa likod. Pati na rin si Arnold. Katonyo, hindi ko rin inasahan na magkukrus ang landas natin sa panahong ito. Sa pagkakabalita dati, namayapa ka matapos ang engkwentro sa kalaban mo. Nagluksa ang lahat. Nakiramay. Nakilibing. Ginawang ka pa ng puntod kahit hindi natagpuan ang katawan. Kaya pala walang bangkay dahil buhay ka pa. Pero anong nangyari? Bakit ibang tao ka na ngayon? Nasaan ang Katonyo na hinahangaan ng mga antingero at manunugis? Yung Katonyo na magiting. Walang kinakatakutan. Mapaaswang o elemento na nagawang puksain. Nasaan ang taong iyon? Malamang wala na. Ibang Katonyo ang nakikita mo ngayon kaya huwag kang magdrama. Mabilis ang takbo ng kaganapan. Kahapon panig ka ng kanan. Bukas pwede kang maging kaliwa kagaya ko. Hindi na kami magtatanong kung paano ka napunta sa ganiyang sitwasyon. Ang sa amin ngayon, padaanin mo kami dahil malayo pang lalakbay namin. May utang ka na rin, Katonyo. Pinatay mo ang isa sa mag-aaral ko. Sebastian, hanggang ngayon nangangarap ka pa rin. Itigil mo na ang kaibangang yan. May mga estudyante ka. Sa tagal bilang maestro ni isang beses hindi ko narinig na may naging tanyag na mananugi sa ilalim ng pagtuturo mo. Hindi ba sinabi ko na noon? Hindi ka kwalipikado. Bubuinsultuin si maestro! Wala kang karapatan! Dali-daling humakbang sa harapan ni Marco si Mang Sebastian nang magsalita ito. Senenyasan ang binata na wag nang mangyalam. Tignan mo nga naman.
Mas marunong ka pang sumagot kaysa umusal ng orasyon. Sinabi ko sa iyo, Sebastian, walang magandang dulot ang pagtuturo mo. Humahaba na ang usapan. Ano ba talaga ang sadya mo sa amin? Bakit hinarang mo kami sa kalagitnaan ng daan? Walang salita si Katonyo. Pasimple itong naglakad palayo. Iniwang naguguluhan ang lahat. Hindi nagtagal. Kusang kumilos ang mga tauhan nito. Kanya-kanyang pihit ng gatilyo. Mabuti na lamang mabilis si Lolo Manico. Nagawang pigilan. Kagaya ng ginawa nung sumugod ang grupo ni Lando. Sumambit na salita na naging dahilan para umurong ang bala. Si Mang Sebastian naman ngayon ang nagbigay ng hudyat. Gumante ng atake ang mga mag-aral. Nagpakawala ng orasyon para gabayan ang lahat. Sa kabutiang palad, nagawang lampasan ang pagsubok sa daan. Ligtas na nakarating sa paroroonan. Kagad nagluksa sa kasamaan na nasawi. Pagkatapos nito, balik ang atensyon kay Arnold. Umuwi ng tahanan ang maglolo. Walang tigil sa pagbabahagi si Lolo Manico para maalala ang nakaraang buhay. Kaso nga lang, burado talaga sa isipan nito ang bagay na yun. Maliban na lang sa pagiging mananugis. Nakakapit pa rin sa alaala ang tungkol dito. Kahit sa salita at kilos, mahahalata na patuloy pa rin sa tungkulin. Laking tuwa naman ng matanda nang malaman na hawak pa rin ito ang gamit, ang mutya ng lupa. Nang masipat ni Aaron ang gamit, nagtaka dahil mutya ng lupa rin ang gamit ni Lolo Manico, pero magkaiba ang itsura. Sa matanda, parang hinulma ng pabilog gamit ang buhangin. Samantalang sa ama, may halin tulad sa tigang na lupa. Maraming bitak. Nang maiwan silang dalawa, sinamantala ang pagkakataon. Naikwento at napakilala na ako ni Lolo sa inyo pero ulitin ko. Ako si Aaron, anak nyo. Hindi na ako aasa na maaalala mo ko. Ilang buwan pa lang nung pinagbuntis ako tapos sabi ni nanay, wala ka na. Tapos nung pinanganak ako, binawian siya ng buhay. Halos mahabang panahon na nakalipas . Si Lolo nga hindi mo maalala . Ako pa kaya na hindi mo nasilayan bago ko mawala. Hindi ko matandaan pero ilang ulit ako na naginip na may kinakargang bata. Kamukha mo. Ikaw nga siguro yun. Pasensya na kung hindi kita matandaan . Huwag ka mag-alala. Susubukan ko. Tumango si Aaron. Ngumiti na lamang dahil hindi alam ang isasagot. Hindi pa rin makapaniwala na nakasamang muli ang ama na ang buong akala'y matagal nang namayapa. Makikita naman kay Arnold na sinusubukang maalala ang lahat. Panay tanong sa nakaraan. Nakaalalay naman si Lolo Manico sa pagsagot. Isang hapon, naglibot muli sa lupain, dumiretso sa bahaging may tipak. Dito sumagi sa isip ni Arnold ang nakaraan dahil sa eksaktong lokasyon natagpuan ang mutyang tinatangan. Nang ilabas ang gamit, mararamdaman ang pagkakaisa ng enerhiya sa paligid. Dito ko natagpuan yung mutya na to . Hindi ako makapaniwala. Nakabalik ako sa lugar na to. Kaya pinaghirapan kong pag-ipunan para mabili. Malaki ang biyayang pinagkalob ng lupang ito sa atin. Diyan sa gamit na binigay sa'yo. Ilang ektarya to kaya malaking halaga ang kinakailangan. Natagalan sa pagbili. Ibig sabihin, Lolo, hindi mo na ipagbibili yung lugar na to? Akala ko kasi, parte pa rin ng negosyo mo, Lolo. Hindi ang lupang ito, Aaron. Hindi natin gagalawin dahil malaki ang naitulong nito sa atin. Ay nako, hindi talaga nadala ang mga batang to. Dumako ang tingin ng lahat sa unan. Nagmarcha palapit ang grupo ni Lando. Nagtataka si Aaron dahil sa pagkakatanda, hinuli ito ni Marcus. Sa pagkakaalala ko, 2 pa lang kayo. Ngayon 3 na.
May darating pa ba, tanda? Sandali, kilala kita. Ikaw yung lalaking umatake sa tribo. Hindi magnanakaw ng gamit, pati na rin buhay. Ilang inosente yung pinaslang nyo ng araw na yon. Kayo na mga kasabwat mong tulisan at aswang. Sinugod ni Arnold ang binata. Nagkarambola ang lahat. Sa kabila ng dami ng grupo ni Lando, nagawa pa ring itumba. Sa puntong ito, walang armas kaya mano-mano ang laban. Walang binatbat sa lakas ni Arnold. Sa pagkakataong ito, dumako ang tingin sa unahan. Nakatayo roon si Katonyo. Malaki ang ngiti. May mga titig na nagbabanta. Naging malinaw ang punto nang walang tigil na panggugulo ng grupo. Ayon kay Lolo Manico, sa kabila ng pagiging antingero at manunugis ni Katonyo, meron pang tinatanga na gamit. Naghahangad pa ito ng karagdagan. Kasama sa paglalakbay ang paghahanap ng mutya at iba pang gamit na kayang kumalaban sa anumang kababalaghan. Minsan pa'y handang pumaslang ng kapwa antingero, lalo na kapag natipuhan ang hawak na gamit. Ilan lamang ang nakakaalam sa ugaling ito ng matanda. Patuloy sa panggugulo ang grupo, pero iilan na lang ang lumulusob. Nagpadala na rin ng tauhan si Mang Sebastian para dagdag sa pagbabantay. Nang hindi makapagpigil si Lolo Manico, harap-harapang kinausap si Katonyo. Kaso lalong lumala ang sitwasyon. Nais itong maangkin ang hawak na mutya ng mag-ama. Ang dalawang mutya ng lupa. Nang masipat ang leeg nito, maraming nakasabit na palawit na kwintas. Hindi ko maintindihan Mula sa pagiging antingero naging aswang ka. Tapos nagagawa mong humawak ng mutya. Ilang tao na ba ang napaslang mo para kumuha ng mga gamit? Sa dami ang hirap bilangin. Hindi ka ba nangangawit sa leeg mo? Bigat yan O nga pala, hindi mabigat. Wala namang bisa yan. Kung wala ka sa tungkulin, tatalikod ang gamit kapag naramdaman nito na wala sa kanyang katapatan na nagtatangan. Tama ba, Katonyo? Tumigas ang muka ng matanda. Nanlilisik ang mga mata. Handa ng sumugod. Ang problema nga lang, tirik pa rin ang araw. Huminga ng malalim. Mahinahong tumugon. Inaasar mo lang ako, Manico. Bilang nakakatanda, uunawain kita. Dumaan din ako sa edad mo. Panahong may ganang magmatigas. Mas mabuti pang ibigay mo sa akin ang mutya ng lupa para hindi na kayo masaktan. Bakit mo nga kukunin? Hindi mo naman mapapakinabangan. Ngumiti si Katonyo. Nagtitimpi. Hindi nagtagal ay nagpaalam. Ngayon ko lang siya mukha ang nakaharap. Ilang ulit ko siyang natanaw doon sa tribo. Dumidistansya, kaya walang oras na makausap. Masyado siyang masama. Kapag may nagmamatigas, pinapas lang. Malaki din ang atraso niyan. Nasasakupan niya ang umatake sa akin, kaya hindi ako nakabalik Nagulat ang lahat. Naaalala ni Arnold ang mga kaganapan. Gabi-gabing napapansin ni Aaron na may nagpaparamdam. Biglang may dumapo sa bubong. Mag-iingay. Kakalmutin ng yero na halos gusto nang tanggalin. Alisto sina Lolo Manico at Arnold, pero hindi maabutan ang nilalang. Mabilis itong nakalipad. Ilang gabi nang walang tulog sa pagbabantay. Lumipas sa mga araw, ganun pa rin ang nangyayari. Pero sa pagkakataong ito, isa-isang nawawala ang mga tauang pinadala ni Mang Sebastian. Walang naiwang bakas. Naglalaho na lamang bigla. Hindi masabi na umuwi dahil likas sa mga ito ang magpaalam. Nang suriin ang kabundukan, isa-isang natagpuan. Ang malala ay ginapos sa puno. Kalunos-lunos ang kalagayan. Dinala ang lahat pabalik sa balwarte ni Mang Sebastian para magamot. Manico, hindi na ako makakapayag na wala tayong gagawin. Tignan mo ang ginawa nila sa mag-aral ko. Pinahirapan ng mga bata. Sa ayaw at sa gusto mo.
Pupuksain ko ang kasama ng katonyo na yan. Huwag ka magpadalos-dalos. Kailangan nating mag-ingat dahil marami tayong pinoprotektahan. Ako, anak at apo ko. Ikaw naman ang mga mag-aaral mo. Walang nakakaalam kung paano ngayon kumilos si Katonyo. Hindi na siyang kilala natin. Ibang tao na yan. Habang nag-uusap ang matatanda, lingid sa kalaman ng mga ito na kumilos na si Arnold. Hindi nagawang pigilan ni Aaron dahil gusto ng binata na matapos ang kaguluhan. Pinangako ng ama na kung ililihim, sisiguraduhin tatapusin ang lahat. Sa kabilang banda, tanaw ni Arnold ang barong-barong sa masukal na bahagi ng gubat. Dinig na dinig ang halakhak ni Katonyo kasama ang nasasakupang aswang. Makalipas ang ilang sandali, bumaling sa anak si Lando. Walang pagdadalawang isip na pinagbuhatan ng kamay. Nagkasagutan pero nanaig ang kasamaan ng matanda. Sa harapan ng lahat pinaslang ang binata. Kinain nito ang laman at dugo. Tinakot ang nasasakupan, nasasapitin ng sino man ang nangyari sa oras na kakalaban. Bago matapos ang drama nito, sumingit si Arnold. Mawalang galang na po. Hindi ako naligaw o kung ano man. Gusto lang talaga kita makausap. Ikaw yung tanda. Pasimpleng tinuro ng bitbit na itak si Katonyo. Mabuti naman at nandito ka. Ibaba mong itak. Hindi natin kailangan yan. Maupo ka. Uminom at kumain. Nariyan ang lahat sa lamesa. Sigurado naman nandito ka para makipag-usap ng tama. Nakapag-isip ka na ba? Oo, nakapag-isip na ako na mas maigi. Kung tatapusin ko kayong lahat, wala nang gagambala sa pamilya ko. Isa ang ligpitan dahil malaki ang atraso mo sa akin. Mga tauhan mong sumugod. Kamuntikan pa ako mamatay. Mabuti na lang nalampasan ko. Dahil sa pangyayaring yun, hindi ako nakauwi. Nakalimutan ko ang pamilya ko. Lahat ng yon pagbabayaran mo ngayon. Humagalpak ng tawa ang matanda. Ginawang biro ang salita ni Arnold. Sa kilos nito, kampanteng-kampante dahil nag-iisa lang ang binata at marami sila. Isa pa, kamuntikang masawi sa nakaraang inkwentro si Arnold sa mga kamay ng tauhan nito, kaya dumagdag sa kumpiyansa na mananalo. Sinubukan muli si Katonyo. Kinumbinse na ibigay na lamang ang mutya para wala ng gulo. Ngunit buo ang desisyon ni Arnold. Tatapusin ang grupo. Nang sumugod ang mga ito alisto sa pagkilos, sinasabayan ang galaw, isa-isang tinutumba. Bawat latay ng patalim may aswang na napupuksa. Hindi naglaon si Katonyo na lamang ang natira. Makikita sa mukha ng matanda ang takot. Dahan-dahan pa itong umatras. Sinubukang magbitiw ng orasyon. Pero dahil binalot ng kasamaan ng pagkatao, wala nang bisa ang natutunan mula sa kanan. Para na lamang siyang nagbubuga ng hangin sa tuwing magsasalita. Nang mapagtanto kung gaano kadelikado ang sitwasyon, nagpa siya na ilantad ang tunay na anyo. Nagpalit bilang aswang. Walang pagdadalawang isip na sumugod. Kalmot ng kalmot. Sumusubok na lumapit kay Arnold, pero dahil sa bisa ng tangan ay hindi magawa. Kahit ang kalmot hindi nakakaabot. Gusto pang yang gawin sa pamamagitan ng laway, pero lahat ng ito ay palpak. Nang makabuelo walang pinatawad. Hinagupit ng taga na parang nagkakatay lang ng karne. Pinong-pino ang pagkakatadtad. Pagkatapos, binaon ang parte sa magkabilang dulo ng bundok. Nagyayabang ka pa. Ang dali mo lang palang patayin. Kung dati walang katuturan ng balita na patay ka na, ngayon totoo na yan. Patuloy ka sanang usigin ang konsensya mo sa kabilang buhay. Marami ng pinaslang na inosente. Dati ka pa naman sanang manunugis.
Nakainga si Aaron nang matanaw ang ama. Halos mahimatay sa pagsisinungaling. Panay tanong si Lolo Manico kung nasaan ito. Nagdadaylan ng binata na nagbitiw ng pangako sa ama. Tay, nagawa mo na ba? Kanina pa nagtatanong si Lolo tungkol sa iyo eh. Wala akong sinabi eh. Kasi sabi mo, tatapusin mo yung gulo. Pinagtatakpan kita, sana nagawa mo? Unang beses mo akong tinawag na tatay ah. Masarap pakinggan. Nasaan ang lolo mo, kakausapin ko. Hindi mo pa nga sinasagot yung tanong ko, nagawa mo na ba? Mangangako ba ako kung di ko magagawa? Siyempre tinapos ko na yung problema. Ngumiti ka. Magmula ngayon, wala nang manggugulo sa atin. Nang marinig ni Lolo Manico ang usapan, nagalit ito nung una. Nagplano pa sila ni Mang Sebastian ng gagawin, pero inunahan na ni Arnold. Inunawa na lang din. Ang mahalaga, tinalo ang kasamaan ni Katonyo. Sa ganung paraan natapos ang problema. Tuwang-tuwa si Lolo Manico dahil kahit ilang taong nawala si Arnold, nakabalik siya. Swerteng hindi nakalimutan ang buhay bilang manunugis. Nagawang gampanan ng tungkulin. Sa kabilang banda, unti-unting tinuruan ni Arnold si Aaron. Nasaksiyan ng binata kung paano gumana ang mutya. Nagkukulay pula ang bitak. Umiilaw kapag naglalabas ng bisa. Sinasama ito sa aktwal na panunugis. Namamangha sa kabila ng kababalagang nangyayari. Dasal, orasyon, ritual. Pinakita lahat kung paano gawin at para saan. Matyagang minulat, kaso malayo ang interes ng binata sa ganitong bagay. Magalang na tumanggi si Aaron. Inunahan na ang ama. Matapos maramdaman na gusto siyang ipasok sa tungkulin, sinubukan naman ng binata. Pero kahit anong gawin, malayo sa isipan niya ito. Hindi rin nais na magpanggap dahil alam ni Aaron na walang magandang dulot ang pagsisinungaling. Tinanggap naman ng ama ang rason niya. Hindi na siya pinilit pa. Humantong sa punto, isa-isa nang namaalam ang mga mahal sa buhay. Nauna si Lolo Manico buhat ng katandaan. Sumunod naman si Arnold. Makaraan ang ilang taon. Naiwan siya sa lupaing binili. Nakasanayang tumambay sa may tipak. Pinagawa para maging kaaya-aya ang pagpapahinga. Sa mga panong ito, hawak pa rin ng binata ang mutya ng lupa na dating pagmamay-ari ng lolo at ama. Hindi man tuluyang tinanggap ang lakas ng tangan, pero alam niya sa kanyang sarili, ito ang nagbibigay ng proteksyon sa kanya. Ito ang nagbibigay ng walang hanggang swerte. Anumang oras na nais niyang gamitin, siguradong ililigtas siya ng kapangyarihan ng tangan. Siguradong muling magiging aktibo ang isang malakas na tangan na ginamit ng kanyang lolo at ama na mas kilala sa katawagan na mutya ng lupa. Naospitalang mangkukulam matapos isuot ang Marahuyo bracelet. Last week mga kabayan, merong patotoo sa live stream natin. Grabe yung kilabot ko pati na rin yung mga nanonood ng live stream nang malaman namin yung patotoo sa Marahuyo. Pagkasuot, kinabukasan umepekto kaagad ang Marahuyo. Nagrebuelta o sumbalik, balik sumpa. Halos nagdeliryo na yung mangkukulam sa ospital sa tulong ng Marahuyo bracelet. Pero bakit ba nangyari yun? Ang Marahuyo bracelet ay depensa espiritual. Kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog o namang masamang uri ng sumpa. Pero kabayan, bakit na ospital? Dahil ang Marahuyo ay may kasamang rebuelta, balik sumpa. Kung ano man ang sumpa na binigay sa inyo, ibinabalik sa taong nagbigay. Kung interesado ka sa Marahuyo kabayan, pakisearch lang ang shop ng Lika Merchandise Marahuyo. Mag-ingat sa mga scammers.